Okay, so sa lahat na nandiyan ngayon sa ating light service, we're good to have this light service Sunday ngayon. So we're charging for everyone. We're charging positive energies, and more positive energies para maging mas malakas ang pundasyon ng spiritual. Kailangan ang pag-attend ngayon sa mga exercises ng foundation na spiritual para ma-fill up ang katawan. Sapat na enerhiya. That's the reason why itong holistic art of Dugukan ay we have to i-practice natin itong mga exercises na ibinigay dahil ito ang ating healing, natural healing. At bilang tayo dito sa maintenance. Maintenance ay pang-minimize lang sa ating mga pag mayroon tayong mga karamdaman. Itong mga ginagawa natin ay healing. That's the reason of spiritual development na kailangan gawin ang mga exercises na ibinigay. This is actually part of the divine intervention. Mayroong ongoing divine intervention na gaganap ngayon. At ating ipasa din itong information sa ating mga kapatiran. Hindi lang natin mga kapatiran sa ating samahan, kundi sa buong mundo. Divine intervention upang matanggap din ng mga tao. Kaya in the way of this formation, the bridging of the divine radiance, ginagawa natin itong ating mga exercises, holistic art. So that's why, palagi naman makikita ang mga super light angels during angels contaction connection. Makikita man ninyo sila. At hindi lang kayo yung makakita nila, pati yung mga tao na hindi pa matututo ng art of life, makakita din sila ng super light angels. Ngunit hindi lang ito sapat na ang isang tao ay makikita lang ng super light angels. Dahil hindi man dyan nagtapos ang lesson ng art of life. Ang lesson ng art of life, kailangan na makita natin sila sa ating mga mata at makita din natin sa ating kaluluwa, puso't isipan, kaluluwa at espiritu sa physical na katawan. Dahil itong physical na dimension ay kailangan na maturuan natin na makakita na mga bagay na ito. Dahil napakahalaga itong physical na dimension ng katawan. So, ito na ngayon ang lesson kung paano natin makikilala, matutunan na kikilalanin natin itong ating mga tunay na sarili dahil turuan ang physical na katawan. Turuan ninyo na physical katawan ninyo na makakita ng mga bagay na spiritual. Dahil ang disiplina ng physical na katawan, physical, hindi spiritual. Din paghayaan natin ang physical, na kanyang disiplina ay physical lang, to the point na hindi niya patutunan ang spiritual na bagay. At ang kaya lang na magawa ay ang paniniwala.
Kaya sa mystical order formation na, sa mga misteryo na ng buhay, hindi matutunan ng physical na katawan na walang training. Ang mga bagay na kailangan niya upang siya ay magtagumpay, natutong makaakyat sa kaharian ng Diyos. Dahil ang bagay na ito ay kailangan ng pagkagising ng spiritual na kamalayan. Ibig sabihin, to know thyself, ay kailangan mo lang gisingin ang spiritual na kamalayan. At makalabas ang kaluluwa sa mundo ng napakakapal na ilusyon at nakakabulag na kamangmangan. Itong ilusyon ay napakayaman, itong ilusyon. Dahil napakaraming mga tao na nandyan sa laro ng ilusyon kapag hindi mabuksan ang tunay na spiritual na kamalayan. Ibig sabihin, pag hindi talaga mabuksan ang spiritual na kamalayan, ay napakahirap na ang isang tao labas sa mundo ng ilusyon. Kaya ito ang dahilan na kailangan na mag-practice ng art of life. Walang kontra itong art of life except for the blinding ignorance and the so much negative illusion. Dahil pag isabihin natin na art of life, yan ay divine healing yan, natural healing. Palagdaan ng magandang kalusugan na hindi lang tiningnan ang physical na katawan, kundi tiningnan ang pangkabuuan ng aspeto ng pagkatao. Dahil yan ay ang kailangan mai-resolve ang problema na yan. Dahil yan ang pinakaugat kung bakit ang tao ay makaakyat sa kanyang kaharian, makaakyat sa langit. And the term that we're using, makaakyat sa higher na dimension, ibig sabihin nilang tayo naniniwala, nakita kayo ng mga Supreme Superlight Angels, ay sapat na yan dahil tayo ay naniniwala, dahil ang katuruan ay kailangan talagang turuan ang physical na katawan na matututo siya na tumanggap na mas malakas na enerhiya na kailangan na yun ng bawat tao. Walang taong hindi nangangailangan yan. Bawat tao ay kailangan makatanggap ng mas malakas na enerhiya dahil yan ang pinakasusi sa kanyang tagumpay upang siya ay makaakyat sa mataas na dimension. May isang tanong na isang tao palaging nagdarasal, napakabait. Hindi na siya nag-aaral ng art of life kasi sapat na sa kanyang paniniwala na siya ay nagpakabait at natakot sa Diyos. Kaya wala na siyang ginawa dahil ang kanyang paniniwala ay nagsasabi sa kanya na sapat na yan, huwag kang matakot. Dahil nagpakabait ka naman, sinunod mo yung mga utos ng Diyos. Sapat na ba yan na ikaw ay magtagumpay? At sapat na ba yan na yung bigyan tuon ang utos ng Diyos na sundin ang kanyang batas at mga utos? Ang sagot niyan ay hindi yan sapat dahil unang-una hindi natin alam kung anong batas ang ating sunod at anong utos ang ating sunod. Dahil tayo ay naniniwala. Ang ating paniniwala sa ating mismong sarili, kaya nga itong sinasabi na Diyos sa kanyang kautosan na kilalanin ang iyong sarili, know thyself. Ibig sabihin na pag matutunan mo ang tunay mong sarili, ang ibig sabihin yan,
Alam mo, walang blinding ignorance. Ibig sabihin, pag walang blinding ignorance, matutunan mo talaga pag anong kailangan ng iyong buhay sa panahon ngayon. Ay napakaraming mga taong nalulong sa tunay na makamundong mga bagay na wala ng spiritual dahil hindi pa man nabuksan ang spiritual na kamalayan. Ito ang paksa ng divine intervention. Buksan ang spiritual na kamalayan upang maintindihan ang mga bagay na ito. Spiritual na malakas na nandyan sa inyong pagkatao at unting-unting pagalingin ang mga problema sa physical na katawan. Ano ang problema ng physical na katawan? Ang problema ng physical na katawan ay hindi madaling tumanggap ang napakalakas na enerhiya ngayon. Diretso tayo sa pinakapunto. Hindi madaling makatanggap dahil hindi pa siya sanay tumanggap sa mas malakas na enerhiya na release ngayon ng advanced spiritual world as part of the divine intervention. Dahil nagdarasal na lang tayo. Wala tayong ginawa ang mga exercises. Kailangan ang mga exercises ngayon sa physical na katawan. Kaya dalawang bagay itong exercise. Internal and external model. So sa internal model, mayroon siyang paraan. Yung ginagawa ninyo sa Art of Life, that is the internal model. Ang sistema niya ay control the mind, control the breathing, to control the muscles. That's the fundamental. Ang external, you have to focus, jogging, walking, boxing, dancing, yung mga exercises, mag-workouts ka, bodybuilding, to develop your muscles. Hindi na ginagalaw mo yung mga internal energies, yung mga enerhiya nandyan sa inyong buto. That's why the physical body would have two kinds of energies physically. Yan na yung dahilan yung physical na katawan mayroong dalawang klaseng enerhiya. Basically, the external energy and the internal energy or muscle energy and the bone energy. Bone is buto. Kung saan dyan yung production of the blood of the physical body is in the bones. Sa buto. So, kailangan natin na matutunan kung paano gamitin ang napakalakas na enerhiya na galing sa buto. That is 90% powerful than the muscle energy. Kaya, ang scientific model ng iyong pag-aaral na internal energy, you have to undergo actual practical lesson. And then you will see that you can multiply your energies so long as you know how to use your bone energy. Makikita mo mismo sa iyong sarili kung matutunan mo ang paraang ito kung paano mo gamitin ang enerhiyang nandyan na tinatawag natin na galing sa iyong buto para ma-multiply mo ang iyong enerhiya sa physical na katawan. So, sistema ang kailangan yan. Hindi lang pagdarasal. Sa pagdarasal ay matutunan mo yan ikaw ay makipag-usap sa Panginoon. Sa meditation ay maghahanda sa iyong sarili na marunong ka rin na makinig sa mga utos ng Panginoon. Samantalang ikaw yung nagsasabi sa Panginoon, may hinihingi ka sa Panginoon dahil kailangan sa buhay at natutunan mo yan, paraan na yan, makipag-usap sa Panginoon dahil yan ang paraan ng ating spiritual na exercises na ginagawa. At at the same time, kasi meditation lang yung sistema mo. At
matutunan mo rin na makinig sa mga sinasabi ng Panginoon. Dahilan rin yan yung itong meditation, higher form of prayer, dahil ikaw yung nagsasabi sa Panginoon, maghinihingi ka sa Panginoon, at yung Panginoon ay may sinasabi sa iyo. Kaya, inutusan ka ng Panginoon na, my son, be wise. Para yung matutunan kung ano ang kailangan mong gawin sa panahon ngayon. In this contemporary age, ngayong panahon, present time ba? Sa bagong panahon ngayon, higit na kailangan nating matutunan kung ano ang kailangan ng ating physical na katawan ngayon. Anong klaseng gamot ng enerhiya ngayon ay napakalakas. At inyong nakikita ngayon ang nangyayari sa ating kapaligiran na accelerated ang mga enerhiya. Nag-revolution ang enerhiya ngayon sa ating kapaligiran. Hindi lang namalayan pag mayroon tayong blinding ignorance. That's why it's so worse for the blinding ignorance dahil hindi natin makikita kung anong mga nagaganap ngayon. And then, pag ating umpisyahan na tingnan, and then dito lang tayo makaikot sa hula. Ating hulaan kung anong mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ang mga nangyayari ngayon ay data na lang ni Hatya. Ngayon, makikita naman natin kung ano nagaganap sa ating panahon. Mayroon tayong ongoing global warming. Pag wala na mga tubig, dahil drought ang panahon, famine, kulang ang tubig sa ating kapaligiran. Then pag magkulan din ay sobra yung tubig. Kaya nabaha ang mga lugar-lugar. Nalunod yung mga tao. Wash out pati mga tao, mga buildings, lahat. That's because that's the immediate side effects ongoing imbalance of the energies na naranasan ngayon ng ating planeta. So, malalim ang problema sa ating panahon ngayon. Kaya para mawalang problema ang ating panahon, ano ang kailangan? Dito tayo in the book of Dugukan, volume 4 of Dugukan. That's Dugukan Healing, natural healing. That's a natural healing, principle of the natural healing. When you want to resolve the problem, when you want to heal the problem, kasi buong i-resolve, bigyan solusyon ang problema, you have to look at the root of origin of the problem. Tingnan mo yung pinakaugat ng problema. Ngayon, ang ating panahon ay napakalaking problema. Kaya, ano ba ang magagawa natin ngayon sa ating panahon? Pag gusto natin na bigyan solusyon ang mga problema ng ating panahon, we have to look at the principle. Yung prinsipyo natin ay when you want to resolve or take out the problem, so you have to look at the root of origin of the problem. Ngayon, ang problema ngayon ay ang problema mismo sa panahon. So we have to read off the root of origin. So what's the root of origin of the problem this time? Ano yung root of origin ng panahon natin ngayon? Root of origin ng problema sa ating panahon ngayon. So, baga mismo ang root of origin of the problem ay ang panahon. Because dito man tayo nakatuon ngayon sa ating paniniwala, ang bagong panahon. And the deeper side of your inner discovery, kaya nga itong libog itong spiritual study actually. In this, the other thing that even though we have to simplify natin itong mga aral para maintindihan. Pag hindi bukas ang iyong spiritual na kamalayan, ating mga spiritual na kamalayan, pag hindi bukas, talagang hindi pa rin natin ito maintindihan dahil sa pamagitan lamang ng pagbukas ng iyong spiritual na kamalayan ay yun ang
paraan na iyong maintindihan ang mga bagay na may kaugnayan sa misteryo ng Diyos sa langit. Pag ang problema ngayon ay dala ng panahon, so, paano man natin bigyan solusyon ang ating problema o sakit ng ating kalikasan? Kaya we have to look at the root of origin of the problem. So ang panahon mismo ang root of origin of the problem. So how we are going to resolve? So we have to read off time. Tanggalin ang oras para wala lang problema ang panahon. Anyway, this different meaning of time. That's why, marunong na ba kayong pumasok sa kaluluwang dimension ng inyong pagkatao? Sandali. Tingnan natin itong katanungan. Marunong na ba kayong pumasok sa kaluluwang dimension ng inyong pagkatao? Ang kaluluwa mismo ay isang dimension. Pagpasukin ninyo ngayon ang dimension ng inyong kaluluwa, may oras pa doon. Isang tanong ito, may oras ba sa kaluluwang dimension ng inyong pagkatao? Hindi lang sa kaluluwang dimension ng inyong pagkatao, pati na rin sa light and the emotion dimension and the mental dimension o sa lahat ng dimension ng inyong kaluluwa. Hindi natin masagot ang tanong na yan when we have to look at ourselves. Pagtingnan lang natin ating sarili. Kung tayo ba isip ba tayo? Tayo ba isip pa tayo ba? Kaya itong kasubuan mismo ng Diyos sa langit, pag kayo ay may mga guro kayo, may mga divine masters, mga supreme masters, teachers, yung mga magtuturo ninyo sa spiritual. Ang tanong ngayon ay kailangan natin ito mabigyan pansin sa ating spiritual na kamalayan dahil ito ang kasuguan ng Diyos sa langit. Ito din ang kasuguan ng inyong divine master or teacher, guru, yung Panginoon, dahil ang ating pinag-usapan ngayon ay mga bagay man na hindi itinuro ng tao, hindi itinuro lamang ng Diyos sa langit. Kaya itong sugo ng Diyos, kailangan mabuksan ang spiritual na kamalayan upang ating matutunan na ito pala yung kasuguan ng Diyos. Sa wala pang panahon, sa mayroong panahon, at yung problema ngayon ay yung ating panahon mismo, kaya yung root of origin sa problema ay mismo yung panahon. Kaya, apply the formula of the natural healing. Paano man natin matanong ang problema ngayon, nadulot ng panahon, so tanggalin ang panahon. At sa anong paraan? Dahil itong ating sinasabi ngayon, walang solusyon ito sa scientific model. Much more in the belief model. Dahil ang sagot lang nito ay sundin ang utos ng Diyos. My son, Diyos. Ibig sabihin, we have to each pound look at the commandment of God. My son, be wise. Paano ba tayo maging mayroong karanahan? Pang masunod natin ang utos na yan, my son, be wise. Subuksan ang spiritual na kamalayan. Magawa ba yung pagbukas ng spiritual na kamalayan pag tayo ay maniniwala lamang? Naniniwala lang tayo ba? Buksan ang spiritual na kamalayan. Tayo ay may spiritual na kamalayan ngayon. Okay, pasukin mo na ngayon. Dahil tayo ay may spiritual na kamalayan. Pasukin na natin ngayon ang ating kaluluwang dimension ng pagkatao. At tingnan natin pag may oras ba sa kaluluwang dimension ng ating pagkatao. Okay. Napasok din niya, wala.
Nakapasok ba kayo ngayon sa kalalawang dimension ng inyong pagkatao? Tingnan ninyo, tingnan muna para masagot natin yan. Tingnan natin pag may oras pa dyan. Dahil dito ay hahantong tayo nito ngayon. Kung tinutunay ba tayong may spiritual na kamalayan na sa ating panahon ngayon? Okay, so parang hindi pa natin mapasok. What's the time ba ngayon? Anong oras na ngayon? 10:46. 10:45. So our time is 10:45. May oras pa tayo ngayon. Kaya marami tayong problema ngayon. Malapit na katapusan sa mundo, malapit ng katapusan sa buwan, at ngayon, katatapos lang ng linggo. Kaya pag may hulog-hulugan tayo every Sunday or every Saturday, natapos na yung Saturday. And then the next Saturday would be coming up. The worst for the end of the month. Katatapos lang din ng buwan, di ba? Yes. So, maganda bang katapusan ng buwan sa inyo ngayon? Hindi. Every day is Okay, maganda eh. The day is no wonder. Di ba? Ibig sabihin ito yung panahon natin ngayon, itong panahon nagbigay sa atin ng maraming problema. Tanggalin ang panahon. Mayroon pa ba tayong problema? Pati pag edad natin ng sabihin natin na 100 years old na tayo ngayon. Sino bang nakakaalam? Pag hindi lang tayo naniniwala ng ating mga edad sa panahon. Ibig sabihin, tayong gumagawa sa ating mga problema dahil yung mga illusions na nangyari dito sa mundo ay gawa ng kaisipan ng mga tao. Kaya kung gusto nating tanggalin ang oras, matututo tayong pumasok mismo sa mga dimensions ng kaluluwa na walang oras dahil makikita natin ang ating pagkatao. Ayan pala yung tunay na kahulugan. Na ikaw yung sarili mo mismo sa tunay na liwanag ng Diyos. Okay, pumasok na tayo ngayon sa higher na dimension sa Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light. Mayroon bang oras sa Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light? Walang oras. Dito lang tayo may oras. Sa mundo ng mga tao, sa mundo ng mga engkanto, sa mundo ng mga aliens, sa mundo ng tanang mga mortal dimensions of the soul, at the foundations of the 7 dimensions of the soul, 6 dimensions of the soul, 5 dimensions of the soul, 4 dimensions of the soul, lahat ng mga dimensions ng kaluluwa na nahahanay sa mortal division, may oras. Kaya maraming problema. Sa mga dimensions na walang oras, wala silang problema, walang katapusan ng buwan, walang katapusan ng mundo. Dahil pwede silang gumawa ng mundo. That is my reason why we cannot solve this by science. We cannot solve this by belief because there's only one way to solve this problem. Ang pagsunod lang sa utos ng Diyos. Ngunit masunod ba ang isang utos ng Diyos sa puntong ito pag walang magtuturo? Di ba tayo turuan ba ng Divine Master sa langit? Di ba din ito sa magsasabi tayo ba? Tumira ako ngayon sa aking mga ilusyon. At ang ilusyon ko ay nagsasabi, kasi narinig ko doon sa YouTube, may isang napaka-enlightened na tao, master, nagsasabi na wala na tayong dapat ipagkabahala sa panahon ngayon. Dahil ang lahat nandiyan na sa atin ngayon. Hindi lang tayo matakot. Lahat ng kailangan sa ating spiritual nandito na sa ating pagkatao. Kaya hindi na tayo kailangan pa ng mga magtuturo. Kaya pinaniwalaan ko yung narinig ko sa YouTube. Dahil tamang-tama yan, madali lang gagawin. Wala nang kailangang training pa dahil maniwalaan tayo yan. Ganap na tayong matututo sa mga sinasabi ng
mga narinig natin sa katuruan ng nakikita natin sa mga television, YouTube, narinig natin sa ating mga kaibigan, ng mga enlightened people, ay pinaniwalaan ko rin. Masunod ba ang tunay na kasuguan ng Diyos kung ako ay naniniwala lang na wala na tayong dapat gagawin ngayon dahil nandiyan na sa ating lahat ngayon ang ating kailangan sa spiritual. Kaya nga ako ay tumira ako sa ilusyon ko ngayon. Nagbigay ako ng halimbawa na tumira ako sa ilusyon ngayon. Dahil narinig naman natin yan, napakahalaga itong pakinggan natin. Increase pala yung frequency natin. Wala na tayong gagawin. Maniwala lang tayo. Everything is already there within you. Kaya pinaniwalaan. And then, dumaan ang ibang, sabihin natin, dumating ang ibang mga araw. Palagay natin, sa paniniwala na yan, dumating ang 1 taon, 2 taon, 3 taon. At tingnan natin ang ating ganap na development sa ating paniniwala. Nagdudulot ba ito ng mabuting pangyayari sa ating mismong sarili? Pagdating ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, medyo hindi man nagbago ang ating ilaw, mas lalo mang lumala ang ating makapal na balot ng ilusyon dahil sa pagsunod na mismo ng kautasan ng Diyos, hindi na natin magawa dahil ipinagbawal na ang ating ilusyon. Pinagbawalan na tayo mismo ng ating ilusyon na gagawin na nasunod natin ang kasuguan ng Diyos dahil naniwala naman tayo na ating magagawa ang lahat maski sa mga bagay na hindi pa natin alam. Kaya pagdating ng 3 taon, ako ay namulat na ba? Kita ko kayong aking mga nagagawa na wala mang nangyayari sa aking paniniwala. Akala ko lang yun na wala na ang kailangan gagawin. Ngunit, parang bumibigat man ang aking spiritual na hindi naman tayo makalipad nitong ating spiritual. Pati na yung pagpasok sa mga dimension, parang hindi na natin maintindihan. Kaya kailangan tayong gumising, magbago tayo ng data. At ngayon, narinig ba natin yung art of life? Ang art of life, sinasabi yan, klaro na, kailangan mag-exercise tayo. Pag bumigat ang ating katawan, wala tayong exercise, kailangan mag-exercise para makasirculate ang mga body fluids sa ating physical na katawan. At hindi lang body fluids ng physical na katawan, pati yung mga energies. Mag-expand yung energy tunnels para dumalo yung malakas ng enerhiya dyan. Walang mga blockages sa mga energy tunnels ng ating katawan. Mag-expand yung silver cord sa ating consciousness, connecting with a higher dimension para ating maintindihan kung anong ibig sabihin ng spiritual kamalayan. Ay, ginagawa na natin yan. Dahil tayo ay namulat tayo sa katotohanan. Ay, ginagawa ko. At unti-unti akong nakigising sa aking spiritual kamalayan. Dahil hindi natin makayang magawa ang mga bagay, ito pa rin ang utos ng Diyos pag tayo ay naniniwala na. Tinadlangan tayo mismo sa ating sariling paniniwala. Nagagawin ang mga bagay na ating kailangan gawin upang tayo ay maging malakas sa spiritual. Dahilan itong divine intervention na yan, kailangan itong ituro sa lahat ng mga tao. Dito tayo dadaan sa kalagdaan ng magandang kalusugan. Ang ating lang magandang kalusugan, dito tayo sa expanded version. Ang expanded version, do not look at your physical body because
Ang expanded version, huwag tingnan lang ang physical na katawan. Dahil sa pagtingnan mo yung physical mo na katawan, tied up yan sa panahon. Ibig sabihin, maraming problema. Kaya ma-discourage ako, tingnan ko yung physical na katawan. Ngayon ay medyo malaki tayo ngayon. Ay hindi masyado. Maraming problema ang physical na katawan. Kaya for example ako ngayon, obese ako ngayon. Grabe ka obese akong physical na katawan. Kaya napakabigat ang physical na katawan dahil sinasabi man ng ating katotohanan na hindi na kailangan mag-exercise dahil nandyan na sa atin ang divine radiance, nandyan sa ating kalubluban. Kaya itong pagtingnan natin na scientific model, itong mga fats, nagsubra-subra, nandyan sa kalubluban, totoo man. Hindi man ilusyon, totoo man. Nandyan na yung sa ating kalubluban yung lahat na kailangan. Kailangan natin sa ating physical na katawan upang magkaroon ng maraming mga problema. Kasi ito ang disiplin ng physical na katawan. Tied up, rooted ito sa physical na mundo. In fact, this one thing we have to discern. Kailangan natin ito maintindihan. Lahat ng mga bagay na iyong nakikita sa panahon na may oras at sa kaisipan na may oras din ay mga ilusyon. Kaya, bakit kailangan ninyo ang isang magtuturo? Bakit kailangan ng tao ang isang magtuturo ng art of life? Dahil lahat ng mga bagay na inyong makikita dito sa physical na mundo, sa lahat ng may mga oras at sa mga kaisipan na may panahon, sa lahat ng mga mundo na may mga oras, huwag kayong malito. Sa lahat ng mga dimension na may oras, lahat ng mga bagay na inyong makikita ay ilusyon. So, pag lahat ng mga bagay na ating makikita ay ilusyon sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras na may panahon, sa lahat ng dimension na may panahon, may oras, may panahon. Physical na lahat ay ilusyon. Tanong, ito bang mga Supreme Super Light Angels ay mga ilusyon lang din ba sa ating kaisipan pag tayo ay nakikita ng Supreme Super Light Angels? Ang sagot niyan ay dalawa. Apply the principle. Lahat ng mga dimension, lahat ng mga mundo na may oras o panahon, lahat ng mga bagay ay ilusyon. One of the dimensions of the soul ay yung tinatawag natin emotion dimension of the soul. Kaya, natanong ko kanina kung alam ba ninyo pumasok sa iyong kaluluwa na katawan. At pumasok kayo sa inyong kaluluwa na katawan. Dimension ng inyong kaluluwa, ng inyong pagkatao. May oras ba kayong makita dyan? Pagpasok ninyo sa kaluluwa ninyo na katawan, sa inyong pagkatao, walang oras dyan. Hindi kayo makakita ng oras dyan. Dahil ang kaluluwa ninyong katawan ay hindi yan gawa ng inyong isip. Gawa ninyo, itingnan ninyo itong mabuti, pakinggan mabuti. Lahat ng mga mundo na may oras, may panahon ay ilusyon. Ang mga bagay na inyong sasabihin na ito ay katotohanan, ngunit ilusyon lamang. Dahil madalang burahin lang yang mga bagay na yan. Ngunit ang mga bagay na hindi niyo makikita sa panahon, mga bagay na hindi niyo makikita sa physical na mundo, na walang oras ay yung katotohanan. So, pagkakita ninyo ng Supreme Super Light Angels, anong klaseng kaisipan at anong klaseng pagkatao ang inyong ginagamit? Nasaan ba kayo nakatira? Kakita kayo sa Super Light Angels. Kaya ang sagot niyan ay, yung mga taong nakakita ng Supreme Super Light Angels
na hindi sila pumasok sa ating hub, hindi sila pumasok sa connection na ating binigkas ngayon. Gumawa sila ng kanilang mga hub. Doon sila sa panahon. Ating sinasabing may panahon, may oras. Doon sila sa mga mundo na hindi siya mundong walang oras. Yung mga taong pumasok sa network or sa web of this formation, the preaching of the divine radiance of the Supreme Master of Wisdom, akarasa sa puso palahan ng Diyos. Yung nakakita sa mga katotohanan. Dahil hindi sapat na yung mga tao ay makakita lang ng mga Supreme Superlight Angels o mga mysterious lights manifesting the skies. As I said, darating ang panahon, napakaraming mga liwanag dyan sa kalangitan, ngunit hindi yan Supreme Superlight Angels. Ang tunay lang Supreme Superlight Angels, makita niya sa mundong walang panahon. Kaya hindi sila mga bagay. Ang yung mga magka-crash landing, yung mga galing sa mga mundong may panahon. Kaya mga made up of machine. Kaya machine failures, advanced technology. Itong mga Supreme Superlight Angels na inyong mga nakikita ay labas yan sa mundong may panahon. At kayo rin na pumasok sa network o sa web of that formation ay nakapasok kayo dyan sa mundong walang panahon. Kaya while you are still here in these physical dimensions with time, and then at the same time you are working with your higher frequency at higher dimension without time. Paano magagawa yan? Kaya sinasabi ko mag-online formation kayo. Mag-study kayo ng tinuod na Colegio de Misterio or College of Mystery and the Beyond College of Mystery. Online kayo during angels contacts and connection with the Supreme Superlight Angels, because that's the only way to be done. Ang paraan na kayo ay makapasok kayo sa frequency ng Governing Star Formations Palace of the Olympus Stars. Kaya higit na kailangan sa panahon ngayon ang totoong mga magtuturo ng buhay. Kaya nga, tinawag yung mga tao ngayon upang maging magtuturo ng buhay or teachers of the art of life. Not teachers of the illusion, because that is an art of destruction. Kailangan ngayon ang mga magtuturo ng buhay. Pag dito tayo tumira sa panahon, wala na ang kailangan pa. Dahil maniwala lang tayo, maka-expand tayo ng ating relationship with God and ligtas na tayo. Lahat ng ating kailanganin ng buhay ay makamit natin sa paraan. Ngunit hindi natin mabura ang panahon. When we look at the problems of this surroundings, kasi may bagong panahon na pumasok. Kaya ang panahon din ay nagdala ng maraming kabigatan sa buhay ng planeta at sa buhay ng mga tao. And in fact, in the conflict between civilization and the planet, which will prevail? Paano ba natin i-harmonize itong conflict ng civilization at yung planeta? Kaya there's a question. In the conflict ba? Pag may conflict, mismo ang nakatira sa planeta at ang planeta mismo, sino man ang manalo sa dalawang katotohanan ito? Bakit mayroon conflict? Because araw-araw ang mga tao ay nagtapon ng basura sa ating kapaligiran. We cannot plunge up the mess. That's because that's already the system. Sistema na yan sa civilization. Na hindi mabubuhay ang mga tao kung hindi sirain ang kalikasan. Tama ba o mali yan? Parang tama, parang mali din. Tama o mali? Ay, tama. So just imagine, sa isang mining site, 50,000 people
working in the mining site. And then, sabihin natin na makasira sa kalikasan yung mining. Tigil ang mining. So, 50,000 people, 50,000 families, wala ng trabaho. Wala ng pambiling bigas, wala ng makakain, wala ng pangpaaral sa mga anak, wala na lahat kasi wala ng trabaho. So, kailangan talagang sirain natin ang kalikasan dahil para lumago ay may convenient ang mga tao. Kaya sistema na yan sa ating paniniwala. And then we want to look at the truth of the physical world wherein there is always time. Sino ba ang gumawa ng katotohanan sa mga mundong may panahon? Gawin natin itong simple lang na tanong. Sa panahon natin ngayon ba, we are in this universe. Nandito tayo ngayon sa planeta ng ito. Ang tanong, sino bang gumawa ng katotohanan sa ating panahon ngayon? Sa mundo ng mga tao, sino bang gumagawa ng katotohanan sa mundo ng mga tao? Humanity. You would say time, oras. Dito tayo sa oras. Sinong gumagawa ng oras? Ang Diyos ba sa langit ang gumagawa ng oras? Kaya magpunta kayo ngayon sa Supreme Governance of Infinite Cosmic Family of Light, walang oras kasi hindi sila gumawa ng oras. Walang relo, walang wall clock. Punta kayo sa langit, may wall clock sa langit. Pero pag managinip kayo, nakapunta kayo sa langit, and then nakita ninyo sa inyong bahay doon sa langit, may wall clock. Kasi langit din yan, kasi gumagawa man tayo ng langit. Doon sa ating paniniwala. Na ibig sabihin, lahat ng mga paniniwala natin dito sa physical na mundo na may oras, ay gawa rin ng ating mga paniniwala, gawa ng ating mga utak, gawa ng ating mga isip. Kaya may definition ba? Even science until this time. Ang siyensya ngayon, sa panahon ngayon, ay hindi pa na-resolve ang problema na yan. Because that's a big mystery, consciousness. Lagyan mo na mathematical expression with consciousness. Can you do that? And you have to analyze and conclude the reality of consciousness based on numbers, based on words. The same story. Gusto ng tao na bigyan, tumpak na katotohanan, kapaliwanagan, ang misteryo ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita at mga letra. Magagawa ba ng mga salita at mga letra o mga numero na itumpak ang katotohanan sa kabuuan ng pagka-Diyos na ilaw o liwanag sa pamamagitan ng mga salita, sa pamamagitan ng paniniwala? Ang sagot niya ay hindi. Dahil sino bang gumagawa ng mga salita? Sino bang gumagawa ng mga numero? Ang tao. Sabihin man natin niya, binigyan ng katalinuhan ang tao ng Diyos. Kaya sino man nagbigay ng kapangyarihan? Ang Diyos mismo, magawa bang intindihan ang kabuuan ng pagkatao o pagka-Diyos ng isang Diyos sa isang katotohanan ng kaisipan na galing sa taas? Ibig sabihin, hindi kaya. That's why human knowledge is not the highest means of knowing. Sa yaon na to, ang kaibalo sa tao, dili na siya ang pinakataas nga paagi sa pagkahibalo. Mas lalo na sa misteryo ng Diyos. In this point of time, pinadalhan tayo na yon ng mga anghel ng Diyos upang maging magtuturo ng buhay, upang tayong lahat maging magtuturo ng art of life, upang turuan ang mundo at may pag-asa ang mga tao na makaakyat sa higher na dimension. Balik tayo sa tanong. In the conflict between civilization, that's humanity, and the planet itself, which will prevail? Which will prevail? The answer is the planet.
Ano ba ang mundo ninyong kinalagyan ngayon? Ano bang mundong ating kinalagyan? To solve the problem of the planet, we must cleanse up the garbage of the planet. Upang magpatuloy ang buhay ng planeta. Kaya, pag tingnan ninyo ngayon, as I said, the planet itself has its own way of living. Mismo ang planeta natin kalikasan, inang kalikasan ay may paraan siya mismo sa kanyang sarili na bigyan lunas ang kanyang mga sakit sa panahon ngayon. Dala ng ating mga sabihin na natin, dala ng ating mga pagkakamali. Pagkakamali ng mga nakatira mismo sa ating planeta na hindi mapag-ingatan ang ating kapaligiran. Dahil ang sistema ay dito tayo sa sistema na hindi umiiral ang tunay na espiritual. Kundi umiiral ang tunay na kaalaman sa bunga ng kahoy na sinasabi na bunga ng kaalaman na tuturo bunga ng nagtuturo ng kaalaman kung ano ang tama at mali. Sa panahon, sa oras na kakainin ng tao ang bunga na yan, ay mamamatay ang tao. Dahil yan ang disiplina ng physical na mundo. Ngunit ang bridging of the divine radiance, the Supreme Master of Wisdom, kadasal sa Bensyo Palang Angels, ay tinuturo ngayon. Buksan ang iyong spiritual na kamalayan upang iyong maintindihan kung paano pag-ingatan ng ating inang kalikasan, kung paano ma-preserve ang buhay. Dahil sa tanong natin in the conflict between the population and the planet, will prevail, or which will prevail, the planet will prevail. Kaya, hindi man maaaring ating kalabanin ang ating inang kalikasan. Pumutok ang mga bulkan, pumutok, may bagyo, may ano pa yan, tsunami, may napakalakas na mga lindol, may makalakas na, o may mga gira pa. Itong lahat ng mga sakuna, both nature-made or man-made events. Itong lahat ng ito ay hindi na ito maiwasan sa panahon. Hindi na yan hula-hula. Dahil pag hulaan mo pa yan, pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Sa data ngayon na nakikita ninyo sa kapaligiran, hindi na kailangang hulaan. Dahil yan ay magaganap sa panahon na darating. Dahil ang sistema mismo, nagsasabi na yan ang mangyayari sa panahon na darating. Kaya paano natin ma-preserve ang buhay? Paano natin ma-preserve ang ating inang kalikasan? That's the reason why we must wake up to advanced spiritual consciousness. Waking up, advanced spiritual consciousness. Kailangan tayong magbago sa ating kaisipan. From the olden ways, kailangan tayong magbago dito sa bagong panahon dahil may bagong mundong darating at ang bagong mundo na darating na yan, dyan yan mismo darating sa inyong sarili. Sa sarili ng bawat isang tao na makagising sa kanilang spiritual na kamalayan. Na matutunan ng tao kung paano sundin ang batas at mga utos ng Diyos sa panahon ngayon. So, sa panahon ngayon, paano natin masunod itong mga batas at utos ng Diyos? Unang-una, mag-practice muna ng art of life. Dahil pag magbasa tayo ng magbasa at makinig ng makinig at hindi mag-practice ng art of life, we are so linear. Ang ibig sabihin ng linear, ano ang ibig sabihin ng linear? Para nakikita mo ng kabayo. Ang kabayo, lagyan ng, ano ba na covered ring side by side. And then, patakbuhan siya, driver ng kabayo. Siya tawag ng driver sa kabayo. And then, ang kabayo, magdagan lagit siya rin na straight. Hindi na mayroong lumingo ng kabayo. Mulingi sa to, mulingi sa wala. Going straight lang. Linear thinking. That's the
discipline, mental discipline, dogmatism. Alam niya, fanatic. Hindi nakita ba ang kilid, hindi nakita ang taas, hindi nakita ang ilalim, mas lalong hindi nakita yung sa likod. Expansion of spiritual consciousness. Ngayon, tingnan ninyo ngayon 7 dimensions of the soul, gisingin ng spiritual na kamalayan upang makita ang solusyon. Ang solusyon ngayon, there's no need to have conflict with divine mother nature. Kailangan natin makaisa tayo ngayon sa inang kalikasan. At kung paano gagawin yan, i-training ang iyong physical na katawan. Kaya nga, kailangan turuan ang physical na katawan. Makatanggap sa mas mataas na enerhiya ngayon na bigay ng Supreme Light Angels. Ipinadala ngayon upang tulungan ka. Nanghula ang iyong mga tao na yun, darating ang lindol, napakalakas, makatsunapi sa Japan, sa Pilipinas, and then wash out yung mga tao. At lalong natakot ang mga tao. Sinasabi yan, pizza 5, ngayon pizza 6 na ngayon. Yan, itong mga taong naniniwala, sabihin nila, yan, loko-loko, hindi yan talaga totoong hula-hula yan. Kaya kumpiyansa ng mga tao dahil hindi nangyari yung nasa hula. Ngunit hindi nila alam na yung hindi na nangyayari kasi hindi pa natukma sa panahon. Dahil yung mga tao ngayon ay tumira sa panahon ngayon. Ang sabi natin yung panahon mismo ay may problema. Kaya dulot ng panahon ngayon ang lahat ng problema na nangyayari sa ating planeta. Dahil ang kaisahan sa lahat, kabuuan ng lahat. Tayo ngayon ay sumakay tayo ngayon sa vehicle, sa barko ng panahon. Kaya hindi maiwasan na darating talaga yung panahon. Hindi lang natin mapangunahan ang programa ng spiritual division. Pag sabihin natin bukas magkabagyo, bukas magkalindol, pinangunahan na natin ang spiritual division yan dahil ipinifix natin ba kung anong oras. Kaya, ang mga tao din na naniniwala kasi dyan sila kasakay sila sa oras at sa panahon. Diyan umiikot ang panahon ng kanilang buhay at ang kanilang paniniwala. Ano nangyayari ay hindi naganap yung nangyayari na hinuhula sa paniniwala. Kumpiyansa na, mas lalong kumpiyansa ang mga tao. Na wala na masyado mismong spiritual ng mga tao. Nangyari na hindi na sila hinoon makapaghanda sa tunay na paghahanda. Kaya ang foundation of the holistic art of Digukan ay nagsasabi, expand your spiritual consciousness. Easy lang ang ating mga kailangan tuparin sa ating paghahanda. Expand your spiritual consciousness, and then connectivity with Divine Mother Nature, and realize yourself that you are not really alone. And then connectivity with Divine Mother Nature. Paano yan natin maintindihan? Ang ibig sabihin ng connectivity with Divine Mother Nature, you have to love Divine Mother Nature. The way to do it is, pag magkasakit tayo, and then iinom tayo ng ascension oil. Hindi tayo iinom ng mga makalason sa ating physical na katawan. Gagamitin natin yung ascension oil. Binigyan niya tayo ng ascension oil ng Supermaster sa langit upang magagamit natin. Kaya, that is part of the mental discipline. Ascension. Kaya nga ako, nagpahanda ako ni Mat Anlisa doon sa site. Yung panghaplas natin sa mga panuhot, panghaplas natin pag may mga lason na magically operated, yung ascension oil. Pero huwag lang ihaplas katawan kasi sayang ngayon, more than 200 different kinds of powerful herbs ang dyan na kolekta at i-ingredients niyan. Kaya ihaplas-haplas lang natin. Kaya sayang kayo. We have to preserve that. Kasi kailangan na natin yan sa itong panahon ngayon. Talagang kailangan yan. Itong mental discipline ng ating broadcast ngayon sa foundation ng Holistic Art of Digukan, ito kailangan lumaganap sa ating mga kapatiran para tayo ay makatulong. Makatulong kaya nga kayo ay mga magtuturo ng buhay dahil may mga bagay talaga na hindi magagawa ng ibang tao, ngunit magagawa lang ninyo. Dahil nandyan sa inyo na yung authority. Hindi man kayo lumabas sa hub. Hindi kayo ba lumabas sa barko ng Digukan?
Unless pag lumabas kayo, gumawa kayo ng ibang mga bagay, lumabas kayo sa barko o sa lightship ng Dilucan, kaya iba na yan. Hindi na yan sa foundation ng Holistic Art ng Dilucan. Pati yung mga koneksyon. Kasi wala mang iskapo itong koneksyon. When it comes to the question of the power, that is not actually a big question of power. There are 349 governing star formations. Yung mga sources yan ng kapangyarihan. Pag sabihin natin na kapangyarihan, I'm talking about bigger powers working for the mysteries of life, for the mysteries of the universe or cosmos, pangkabuuan. One of the 349 governing star formation is black star formation. Kaya, pag hindi tayo art of life, dito tayo sa kabilang web of the formation. Kaya pag hindi kayo Supreme Superlight Angels, doon kayo sa Alien Advanced Technology. Saan man tayo makapunta? Makapunta ba tayo sa Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light without fulfilling the commandment of God? So, makapunta ba tayo sa Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light, the immortal beings, diyon sa lugar na walang panahon kasi walang oras, ngunit yun ay totoong katotohanan. Pag hindi tayo dito makasakay sa barko ng foundation o pundasyon ito, ibig sabihin, walang ibang sasakyan. Sabihin mo natin na infinite numbers of vehicles, but itong 101 ways could be 100, could be infinite number, but there is only one. And that's the one, the way, the truth, and the life. Because we are talking about the foundation where you can ascend life into higher dimension. And where is that dimension? Ito na ngayon ang ibinigay. Dahil sa panahon ng ito, we are in this near end of time. May bagong panahon na darating. Ibig sabihin na bagong panahon na darating, just like in the past, before the 1800, wala pang mga, magkabayo-kabayo pa lang ang mga tao sa anong panahon sending information from this place to another far place. And then by the coming of the Industrial Revolution, nagbago ang mundo, kaya bagong panahon sa Industrial Revolution by year 1800. In this contemporary age, present time ngayon, kaya nga tayo ngayon, we need that a microphone, ha? Mag-microphone pa ba ako yan para marinig niyo ang aking boses? Just saying, talking in this way, marinig na tayo ngayon sa buong mundo. As if the lightning comes from the east to the west, the speed of reality could be catch up, could be caught up with the entire planet. But the biggest problem this time is paano na pag hindi natin matutunan na sundin ang utos ng Diyos. Dito tayo makaikot-ikot ba sa lumang mga kautosan at nalimutan natin na panahon ngayon ay bago ng panahon. Kaya kailangan tayo makinig sa utos ng banal na Espiritu upang tayo ay magiyang sa anong kailangan ng ating panahon. Ano ang kailangan natin sa buhay sa panahon na ngayon para din ma-preserve natin ang ating buhay at makatulong tayo sa pag-preserve ng buhay ng pagkabuuan at sa ating inang kalikasan. There's only one way to do that. Sundin ang utos at mga batas ng Diyos sa langit. Huwag natin itumpak ang katotohanan ng Diyos sa pamagitan ng ating mga salita, kundi itumpak natin ang katotohanan sa pamagitan ng pagsunod ng kanyang batas at kanyang mga utos. Upang ating masunod ay ating kilalanin, kung ating alamin kung ano ang batas at ano ang utos ng Diyos sa bagong panahon. So, dito daraan tayo sa kalagdaan ng magandang kalusugan. Kaya i-memorya ninyong 7 dimensions of the soul. Not just only body, mind, soul, and the spirit. Kasi kailangan ninyong mapasok ang inyong kaluluwang dimension ng inyong pagkatao para makikilala ninyo ang inyong sarili.
Kaya ibinigay kong halimbawa mismo ang aking sarili na ako ay nakarinig ako ng YouTube. Nagsasabi ang master sa YouTube na doon isang master nagbigay ng mensahe na wala na tayong kailangan gagawin ngayon dahil everything is within you. Kaya tumira ako ng aking mismong sarili sa paniniwala na yan. At pagdating ng 3 taon, nakita ko na wala nang nagbago, mas lalong lumala ang ating problema sa spiritual. Dahil ang mismo ng ating sarili ay nagbabawal na sa atin na tayo ay mag-meditation, tayo ay mag-exercise. Kaya nga, obese na tayo ngayon. Dahil pinagbawalan tayo sa ating paniniwala. Dahil nagsasabi ang ating paniniwala na wala na tayong dapat gagawin. Upo na lang tayo dito at mag-visualize o mag-daydreaming. Ngunit hindi man ganyan ang utos ng Diyos. You have to teach your physical body kaya nga mayroon mental discipline. Ang mental discipline ay turuan mo mismo yung physical na katawan. Hindi ikaw yung turuan ng yung physical na katawan. When you do your jogging, maski maglakad-lakad ka lang, sabihin ng yung physical na katawan, pagod na tayo. Pagod na tayo. Sinasabi ng physical na katawan kasi every citizen of your physical body, yung mga cells ng katawan, magsasabi na yan, pagod na tayo. Kaya, tinuruan kayo ng iyong physical na katawan na pagod na kayo. Kaya, kailangan ng magpahinga dahil pagod na kayo. Yan ay katuruan ng iyong physical na katawan. Ngunit, alam mo man na kailangan turuan mo yung physical na katawan mo. Sabihin mo sa physical na katawan mo, ay, kailangan kitang turuan kasi obese ka na physical na katawan. Nanghihina ka na physical na katawan dahil wala ka ng body circulation, body fluid circulation, energy circulation kasi palagi na lang tayong nakaupo, palagi na lang tayong wala na tayong exercise, natulog, ating ginagawa, nakalimutan na natin yung magandang method na natural healing, which is exercise. Kaya, sinabi mo sa iyong physical na katawan, takbo, tumakbo ka rin. Pagtakbo mo rin, so kaya nga, medyo nakutasan ka. Kutasan ka sa nidagan ka, iinan ka sa physical na katawan na pagod na, tumakbo ka man, kutasan ka. Pagkakutasin mo mayo, and then you have to survive that, and after that, and then few minutes after that, then you will realize na ang gaan pala sa iyong puso. Ang gaan pala sa iyong physical na katawan. Then the longer effects of the physical fitness will make you really stronger in your health. Plus the longer effects of your doing physical fitness. Na talagang magpalakas sa iyong spiritual, magpalakas sa iyong willpower, magpalakas din sa physical na katawan. Kaya pag tayo ay turuan tayo ng physical na katawan natin, huwag ka na mag-exercise kasi ako ngayon, awahin na tayo sa panahon. Kaya katuruan yan ng physical na katawan. Kasi yung physical na katawan, time frame yan. Ngunit itong problema na dulot ng ating mga time frame ay kailangan nating burahin para dito tayo tumira sa panahon na walang illusion of time. Kasi ang pangkabuuan ng lahat ng mga bagay na makikita natin sa panahon ay mga ilusyon lang. Kaya sa ilusyon ay nandiyan na yung lahat ng mga problema. Ngunit hindi natin yan maintindihan at malagay natin sa soul realization kung hindi natin mabuksan ang totoo nating spiritual na kamalayan. Kaya magdebate tayo ng napakataas na panahon dahil wala tayong pagkakasatuparan ng ating mga kaluluwa kung anong tunay na katotohanan. Ngunit dito tayo sa totoong katotohanan. Kaya kayo ngayon ay kailangan kayo ng mundo ngayon. Kailangan kayo ng bawat tao na hindi pa natututo ng art of life. Sabihin pa nila hindi na kailangan yung mga magtuturo. Yan ay illusion lamang ng mga nagsasabi dahil totoo na mismo sa kanilang sarili. Hindi nila makayanan mismo yung tunay na kaliwanagan ng spiritual na kailangan nila ng kanilang kaluluwa na sila ay magkaakyat nga doon sa tunay na langit pag hindi nila sundan itong lesson na ibinigay ngayon ng Supreme Master of Wisdom at sa Supreme Supplier Angels.
angels, contacts, and connection or art of life oneself. Napakarami mga bagay na kailangan natin madala ato sa atong mga kapatiran. Kaya hindi tayo dapat mabigo. Huwag kayong mabigo. Huwag kayong turuan sa inyong mga ilusyon. Huwag kayong magpadala na maging turuan, maging estudyante kayo sa kahinaan o sa panghihina ng inyong mga physical na katawan. Dahil itong physical na katawan ay kailangan natin turuan. Turuan ninyo yung mga dimensions ng inyong kaluluwa na mortal na dimension sa pamagitan ng ilaw sa mga immortal dimensions ng inyong kaluluwa. Kaya, ipadalo yung mga energy dan sa physical dimensions of the soul, sa emotion dimensions of the soul, and the mental dimensions of the soul, because those are dimensions of your soul na mortal dimensions na kailangan talagang trainingon. I-training ninyo yan. I-training. Sabay-sabay tayong mag-training. Ako nga, nag-training ako sa physical na katawan. Kasi turuan ako rin ng ating physical na katawan na tumira ka sa mundo dito. Kasi itong mundo ito ay maganda. Everything is already there within you. Lahat ng kailangan nandiyan na yung sa kaloob-looban. Then I told to myself, the physical body, that I am within and I am also outside. Kaya tinuruan kong aking physical na katawan, pati kaisipan, ang katotohanan mo diyan lang sa loob ng iyong mundo. Ang ibang mundo, hindi ba yan katotohanan? Kaya mayroon tayong prinsipyo. Isang prinsipyo ay transforming the minor vibrational frequency into higher vibrational frequency, and then transforming the negative energy into positive energy. This in the process of growth transformation. Kasi kailangan sa panahon ngayon. Okay, so sa mga pagsubok ng buhay, huwag kayong magpaturo sa ilusyon na masira ang inyong buhay. Turuan natin itong mga dimensyon ng ating kaluluwa na sumabay sa napakalakas na release ngayon ng Supreme Master Krishna. In this bridging of the divine radiance of the Omni-Supreme Absolute. At napakalapit na ang ating anniversary of the Celestial. Yung Celestial, what's a divine revelation? Anniversary yan, yung release ng Art of Life. Another thing, what is the origin of the Art of Life? Ancient knowledge ba itong Art of Life? For the word ancient, napakalumang panahon. Ancient. Ang origin ng Art of Life, release yan sa panahon. Release yan sa dimension ng walang panahon. Kaya we will not talk about time. Because yesterday, today, and tomorrow, in the higher dimensions, all those things are no fundamental at all. Ibig sabihin, hindi ba fundamental? So, zero reality at all. So, zero reality at all. Kaya nga gusto ascend ang mga tao in the higher dimension. In the presence of Jesus Christ, way back 2,000 years ago, He said, the way, the truth, and the life. That is Art of Life. Even before the birth of Jesus Christ, long before, in the many civilizations, ages of the civilization sa mga nakaraan, yung Art of Life ay hindi mawala because that is timeless. Timeless yan. Hindi yan bound up with space and time. Kaya kayo ngayon, go beyond the ages, go beyond the belief, go beyond all those illusions, wake up para tunay na masundan at tunay na matupad ang utos ng Diyos nitong panahon ngayon. Teach the people the truth of the Art of Life. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinaiyahan. Give.